Magandang hapon po. Arestado na ang 3 suspect sa pagpatay sa isang policewoman at ang kanyang 8 taong gulang na anak na magkahiwalay na nakita ang bangkay sa Bulacan at Tarlac. Ang isa sa mga suspect sinabing may isa pa silang kasama na mangyari ang krimen. Natagpuan na rin ng pulisya ang sasakyang binibenta sana ng biktimang pulis, pati na ang SUV kung saan isinakay ang mga bangkay. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 11 kagabi nang pasukin ng mga pulis ang bahay na ito sa Novaliches, Quezon City. Opo, sir. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ikaw ay inuuli namin sa salang pagpatay. Arestado ang 44 anyos na lalaki at ka-live-in na babaeng 29 anyos. May isa pang inaresto sa hiwalay na operasyon. Ayon sa PNP, ang 3 inaresto may kinalaman sa pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido at kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Nakuha sa bahay ng magka-live-in na suspect ang cellphone na mag-ina at 100,000 piso. Ayon sa source ng GMA Integrated News, noong January 16, pinapunta ng mga suspect si Molinido sa bahay nila sa Novaliches. Dala ang sasakyang kanyang ipabibenta. Yun na ang huling araw na nakita silang buhay at noong January 19 na nai-report na nawawala. Sa Angeles, Pampanga naman, na-recover ang SUV na ayon sa pulisya ay pinagsakyan sa bangkay ng policewoman bago itinapon sa Pulilan, Bulacan. At sa labi ng anak niyang itinapon naman sa Victoria, Tarlac. Under investigation pa siya. And then, sa ngayon, undergoing siya ng forensic examination yung ating found vehicle. Sa Baguio City naman, na-discovery ng Regional Highway Patrol Unit, Cordillera Autonomous Region, ang sasakyang ibinibenta ng biktimang pulis bago siya nawala at pinaslang. Kinuha raw ito ng mga suspect sa pinatay na pulis at ibinenta sa halagang 450,000 pesos. Kanina, positibong kinilala ng isa sa mga suspect ang SUV sa Pampanga na siyang ginamit sa pagbiyahe sa bangkay ng mag-ina. Hindi po ako yung pumatay sa yun sa... Sino po yung yung pumatay? Yung kaibigan ko na tsaka yung Kaibigan niyo? pare ko. Tapos yung asawa niya po. May kasama kami yung kapatid ko ng lalaki na Di bali, 4 po kayo. 4 po. Sa Bulacan, mahigit 4 na oras sinuyod ng Soko ang isang lugar sa Pulilan gamit ang mga K9 dogs at metal detector para makuha ang mga posibleng ginamit sa pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Molinido. Sa kabila ng pagkakaresto ng 3 suspect sa nangyaring double murder, tuloy pa rin daw pag-iimbestiga ng Special Investigation Task Group ng NCRPO para maging airtight ang kaso. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Ngayong hapon, nakremate na sa Tarlac City ang 8 taong gulang na si John Ismael Molinido. Sinaksayan ito ng ama ni John Ismael na si Police Senior Master Sergeant John Melonido. Tanghali nakatakda ang cremation pero hinintay munang dumating doon si Melonido. Sa kabila kasi ng waiver na pinirmahan ng ama, iginit ng PNP na dapat ay naroon ng magulang o kaanak bago ang cremation. Sinubukan ng GMA Integrated News na makapanayam si Melonido pero tumanggi siya. Si Senior Master Sergeant Molinido ay isa ring person of interest sa pagpatay sa mag-ina. Sa ibang balita, abistado ang isang recruitment agency na nag-aalok ng trabaho abroad kahit walang kaukulang lisensya. 3 tauhan itong arestado at nakatutok si JP Soriano. Sa mas pinaigting na cyber patrolling ng Department of Migrant Workers, nakita nila ang post na ito ng RC Rain International Manpower Agency sa social media na nag-aalok ng trabaho sa Europe at Middle East. Nagre-recruitaan nila ang ahensya ng mga Pilipinong manggagawa papuntang Greece, Hong Kong at Qatar kahit walang kaukulang lisensya mula sa DMW. Sa enchantment operation ng DMW at CIDG sa opisina ng ahensya sa Cubao, Quezon City, gumamit sila ng mga asset na nagpanggap na nag-a-apply ng trabaho. Dito natuklasan na naniningil umano ang ahensya ng mahigit 300,000 pisong placement fee para makapagtrabaho bilang housekeeper at skilled worker gaya ng plumbing sa Greece. Hanggang 35,000 piso naman ang placement fee para makapagtrabaho sa Hong Kong kahit wala dapat kahit anumang placement fee doon. Sa entrapment po natin, 3 po yung ating nahuli red-handed na tumanggap ng pera
para mag-offer ng overseas work na wala pong lisensya. Hindi po, sir. Apo, wala po. Nadiskubre rin na may service agreement sa isang recruitment agency at isang medical facility ang ipinasarang ahensya. Ibig sabihin, posibleng nagpapasa sila ng mga kliyente sa medical facility para makakuha ng pre-employment medical certificate at may karagdagang singil pa. Kahit lisensyado ka, kapag ikaw ay tumanggap ng mga referral sa isang nag-process, kasi nagpa-process itong isinarado natin ngayon So bawal po yun. Inaalam pa ng DMW kung gaanong karaming manggagawa na ang naipadala ng ahensya sa Greece, Hong Kong at Qatar at kinokontak na sila. Kung sila ay nagtatrabaho na, agad nilang iwawasto ang kanilang mga dokumentong nararapat para sa isang OFW at bibigyan ng pagkakataong maghain ng reklamo. Ang CIDG susuriin ang mga ebidensyang natuklasan mula sa operasyon. Just imagine magbebenta ng mga gamit, mga hayop, para pang placement fee, and all of the sudden, fake pala yung ina-apply nila. Ito na ang ikatlong recruitment agency na naipasara ng DMW ngayong taon. Noong nakaraang taon, 32 illegal recruitment agency ang kanilang ipinasara. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng RC Rain International Manpower Agency, pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Paalala po mga kapuso, bawal ang EPAL sa mga proyekto ng gobyerno. Yan po ang muling iginiit ng DILG sa kanilang inilabas na Memorandum Circular. Pinatatanggal ng DILG ang mga pangalan, larawan, logo, color motif o anumang simbolo ng isang politiko sa lahat ng proyekto ng pamahalaan. Giit po ng DILG, hindi dapat gamitin para sa personal publicity at credit grabbing ng mga politiko ang mga proyekto dahil pinondohan ng mga yan ng taong bayan. Hinihikayat din ng DILG ang publiko na isumbong ang mga makikita nilang lumalabag sa anti-EPAL policy. Mga reforma sa edukasyon ang isinusulong ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 sa kanilang ulat kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama sa mga hakbang para bumuti ang pagkatuto ng mga mag-aaral, ang pagbuwag sa tinatawag na mass promotion o yung ipapasa ang mga mag-aaral na hindi pa handa sa susunod na baitang. Narito ang aking pagtuto. 5 sa bawat 10 mag-aaral na umaabot sa grade 3 ang hindi lubos na nakakaintindi ng kanilang binabasa na naaayon sa kanilang baitang. At pagtuntong ng grade 12, halos wala na ni isa sa bawat 100 mag-aaral ang may ganitong kakayahan. Ito ang nakababahalang finding sa isinagawang Comprehensive Rapid Literacy Assessment sa pagtatapos ng school year 2024-2025. Ito ang problemang naisolusyonan sa report ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 na isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakapaloob dito ang mga hakbang at planong gagawin ng pamahalaan sa susunod na 10 taon para tugunan ang krisis sa edukasyon. 1.3 trillion pesos ang inilaang pondo para sa edukasyon sa 2026 national budget. Through this budget, we can hire more teachers, reduce their overall workload, implement learning recovery in reading, math, and science, expand school-based feeding programs, and construct more classrooms, further improving our educational system. Kasama rin sa plano ang problema ng malnutrisyon at nagsisimula ito kahit nasa sinapupunan pa lamang ng inang bata. Halos 1 sa bawat 4 na mag-aaral ang apektado nito. Kaya bahagi ito ng planong isinumite sa Pangulo. 9.6 billion pesos ang budget ng DSWD para sa feeding program sa taong ito para sa 1.8 milyong bata sa loob ng 180 days. Yung nutritional health ng mga bata below 5 years old. Kasi lahat naman ng eksperto sinasabi nila na pag ang bata ay undernourished or malnourished bago tumapak ng K-12 ay napakahirap nang ma-recover yun. Bahagi rin ang plano ang pagbabawas ng subject para makatutok sa kung ano ang pinakamahalaga, ang pagbabasa o reading at mathematics. Kung dati 9 na subject ang meron sa isang batang grade 3, ngayon 5 na lang. Magkakaroon din ng academic recovery and accessible learning o ARAL program para matulungan ang mga nahuhuling bata. Hindi na rin hahayaan ang mass promotion o yung ipinapasa ang bata at hinahayaang umakyat ang baitang kahit hindi pa handa. Beginning of school year, binibigyan ng assessment test yung mga estudyante sa reading comprehension, sa math, sa science. Ang importante po ngayon,
ay mapakatch up natin lahat ng estudyante na currently nasa K-12. At sana, hindi na after classes natin pinapakatch up, but during classes, i-adjust natin para makahabol sila, makagraduate lahat na may reading comprehension grade level. Pero lahat po yan dapat ay yan tuloy-tuloy na po yung progreso nila. Isa pa sa pinakamalaking problema ng sektor ng edukasyon na kailangan tugunan, ang kakulangan ng classroom. Sa pinakahuling datos ng DepEd, nasa 165,000 ang kulang na classroom sa buong bansa sa ngayon. Sa pulong sa economic team, ang pagtatuyo ng classroom ang pinatututukan ng Pangulo sa mga infrastructure projects. Samantala mga guro, babawasan ang trabahong administratibo para makatutok sa pagtuturo. May nilang pondo para sa 10,000 non-teaching positions ngayong taon. Bahagi ng 65,000 ang bagong mga posisyon para sa sektor ng edukasyon. Aminado ang Pangulo, mahabang panahon ang kailangan para masolusyonan ang mga problema sa edukasyon. This report shows us that we must think beyond the present, beyond my administration and current leadership, local leadership terms. It calls on government, educators, industries, and communities to improve our educational system into one that will prepare every Filipino to meet the challenges of our time.